Minsan nafe-feel nyo yan, malakas ang kabog, mabilis ang tibok, delikado ba? Serious ba or hindi? At ang worry natin, kung humihina ang puso o lumalaki yung puso. That's another problem. So, depende to sa senyales, tsaka sa mga test ituturo natin mamaya. Okay? Pag heart palpitation, marami dito hindi naman delikado. Pero merong iba dito, delikado din ang cause. Yung mga not serious muna, okay? Pwedeng nagpa-palpitate ka dahil may nervyos ka, anxiety, pwedeng yun lang. Pwedeng na-stress ka, pwedeng nasobrahan ka ng alak o sigarilyo, pwede na sobrahan ka ng kape or caffeine, pwedeng sigarilyo. Ito, hindi to delikado. Okay lang yan. Mabilis natin ayusin yan. Pero yung heart palpitation, ang binabantayan natin, yung mga may bad signs mamaya Merong mga bad signs na hinihimatay, nahihirapan huminga, sumasakit ang dibdib, hapong-hapo, parang walang energy. Medyo ibang usapan yon. Okay, yung hapong-hapo, pagod na pagod, parang lupaypay na, baka yung palpitation, nagkulang na yung daloy ng dugo Merong ganun pag sobrang bilis ang heart rate o talagang humihina yung puso. Ayaw natin yan. So, tingnan natin. Other causes, dehydration, kulang ka sa tubig, pwede rin yan, magpalpitate. Large meals, naparami ang kain, may problema sa tiyan. Heartburn, makulo ang tiyan, may irritable bowel, makabag, di ba, maasim. May connection po yung tiyan natin sa puso. Oras na sumakit ang tiyan, makulo ang tiyan, nagloloko din yung puso. Actually, ito problem ko Dahil lagi mahangin ang tiyan ko, meron ako irritable bowel, sumasabay yan. Kung kailan makulong-makulo ang tiyan mo, parang tambol tong tiyan mo, puso mo magloloko din, bibilis. Anemic, pag kulang ka sa dugo, bibilis din yung tibok ng puso. Caffeine, syempre pag nag-exercise ka, bibilis. Pero meron din mga hindi magandang cause. Bara sa puso, abnormal heart rate, yan ang mga mamaya tuturo natin. Ano ang normal heart rate natin? Ang normal heart rate natin sa adults, 60 to 80. Diba? Siguro mga edad 20 up to 55 years old, 60 to 80 beats per minute. Mga bata, mas mabilis pa. Teenager, medyo mabilis pa. Pero pag tumanda na tayo, pag senior na. Pag senior na, 60, 70, unti-unti bumibilis ang heart rate, nagiging 80 to 100. Bakit? Siyempre, mas mahina na yung puso, mas matigas na yung puso, mas hirap na yung puso, mas hindi na ganun kalakas, bumibilis. So, unti-unti yan, humihina ang puso kasi tumatanda. Pero mas gusto natin, mas mabagal sana. Pero sa senior, ayaw mo rin sobra bagal. Merong heart rate ng senior na 50 lang per minute, 50 beats. O merong 40 beats per minute, sobra naman bagal yon. Less than 50, sobra bagal, baka may diferensya sa puso. Meron tinatawag na sick sinus syndrome, bilang internist and cardiologist, linya ko po ito itong mga abnormal heartbeat. Pag sobra bagal yung puso, minsan delikado din, nanghihina, hihimatay, nilalagyan ng pacemaker. Bakit nanghihina? Minsan tumatanda, yung ugat doon sa pinakapantibok sa puso nagbabara Kaya pati yung puso ayaw tumibok. So sobrang bagal, ayaw natin, less than 50 beats. Sobra bilis, ayaw rin natin, 90, 100 pataas. Sakto lang. Ano muna yung mga causes ng mabilis ang tibok na ma-adjust natin? Kape, caffeine. Ang kape, brewed coffee, 150 mg of caffeine, sobrang taas. 150 mg. Kakabog talaga dibdib mo niyan. O, energy drinks, ang taas din, 80 mg of caffeine. Soft drinks, tsaa, 40 mg. Medyo hindi naman kakabog sa 40 mg of caffeine. Hot chocolate, 5 mg, hindi kakabog ng dibdib nyo. So, dito sa mga matatapang na kape tsaka energy drinks. Stress, sobra kang stress, naglalabas ng epinephrine yung katawan natin, magpapalpitate ka rin yan. Diba? Sobrang takot, sobrang galit. Yan, no? Pinagpapawisan ng kamay, panic attack. Nervyos, panic attack, nanginginig, parang mawawala sa sarili, hingal, nasusuka, heart palpitation.
Di ba? Ibang usapan to, nervous to eh. Depression yan. Okay? Anxiety, panic disorder. Alak. Nasobrahan ng alak, maraming pulutan, chicharon bulaklak, nabusog, uminom ng maraming alak, nagpapalpitate. Ito po, medyo hindi to maganda. Medyo delikado to kung from alcohol. Kasi, ang tawag dito, yung alcohol, nagloko ang tibok ng puso is holiday heart syndrome. Ano ang holiday heart syndrome? Nag-holiday, nag-weekend, nag-party, uminom ng maraming alak, kumain ng marami. Diba sinabi ko sa inyo, nabusog masyado, nahirapan ang puso. Uminom na sobrang alak, nahirapan yung puso. Pwedeng rapid pulse, fast heart rate, hindi makahinga, sumakit ang dibdib, nagmanas, pwede ma-heart attack. Kaya pag December 25, tsaka January 1, marami na-heart attack. Napupuno ang emergency room, holiday heart syndrome. Sigarilyo, nagkukos din ng palpitation. Either sobrang sigarilyo or pagtigil bigla ng sigarilyo. Regla, pag nire-regla, nagpapalpitate din. Menopause, kulang sa tulog, pwede rin magpalpitate. Thyroid problem, yung mga may hyperthyroid, malaki yung thyroid, lumuluwa yung mata, pinapacheck natin T3, T4. Pag hyperthyroid, bibilis ang heart rate mo. Pwede rin yan. Diet pills, kahit mga herbal supplements, ingat po kayo. Kahit sabi mo halamang gamot, ipaalam niyo sa doktor niyo. Kasi maraming gamot naman galing sa halaman eh. So meron talagang effect yun eh. So diet pills, ingat, nakakapalpitate yung iba. Yung mga gamot sa sipon, diba? Yung mga gamot sa sipon, pwede rin mag-cause ng palpitation yun. So, depende yan. Kung may sakit sa puso, baka ito ang cause. Merong mga senyales na hindi na maganda yung palpitasyon. Okay? Ito yung mga sign na hindi na maganda. Yung biglang bibilis yung tibok ng puso. Ibig sabihin, normal mo is 80 beats per minute. Biglang bumilis ng 130, 140 beats. Dati, gaya na tibok ng puso. Ganyan lang. Tapos biglang bumilis, ganyan kabilis. Yan, mga 140 yan. Pag sumobra-sobra bilis, ibang usapan yan. Baka supraventricular tachycardia, dadalin agad sa emergency room. Emergency room gamot, minsan meron pang medyo kina-cardiovert, parang sinashock pa nga eh. Gano'ng kabilis pag sobra bilis? May ibang senyales, hinihimatay. Parang mahihimatayin. Sobrang pagod, parang hapong-hapo. Parang hindi na makalakad, alam mong hingal na hingal. So baka nagloloko talaga yung tibok ng puso, kulang na ang dugo. Sumasakit ang dibdib, ibang usapan na yan. Okay? Ito yung mga bad signs. Chest pain, sobrang pagod, sobrang bilis ang heart rate, 130, 140s, biglang bumibilis nang wala ka namang ginagawa, hindi na po magandang sign yan. Emergency room to. Merong mga atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, meron pa ibang masasama. Anong test gagawin ng doktor? ECG. Okay? ECG, pwede mo mahuli kung habang inaatake ka, tinest yung ECG. Pero kahit normal ng ECG, minsan hindi mo mahuli. Paano? ECG, sandali lang yan, 1 minute lang yan eh. May mas magandang test, 24-hour Holter. So may ECG kinakabit sa'yo 24 hours. Iuuwi mo sa bahay, malalaman kung nagloloko ang tibok ng puso mo habang sa gabi kumakain, habang natutulog o anumang ginagawa mo o baka nagtatrabaho. Mamomonitor niya 24 hours. Mas mahal lang tong test. 2D echo, napakaganda. Makikita niya parang ultrasound ng puso to. Makikita niya kung lumalaki ba puso mo, mahina ba ang puso mo, heart failure, makapal ba ang puso mo, na heart attack na ba yung puso mo, may sira ba yung valvula, alam niya lahat. Ito pinakamaganda na test. Okay? Meron din treadmill exercise test. Okay? Tumatakbo, sinecheck ang ECG. Malalaman kung may bara yung ugat ng puso. Kung yung artery may bara, 70% accurate. Mahuhuli niya. Pwede rin yung angiogram, pero yung angiogram, iba na yun eh. Invasive na yan, maglalagay na ng wire sa puso eh.
So, meron tayong mga first aid remedies muna sa heart palpitation. Pwede nyo to gawin. Pero tulad na sinabi ko, kung may bad sign, dadalhin natin agad dapat sa emergency room. Ang magagawa nyo sa bahay, sa probinsya, habang wala pa yung ambulance, pwede nyo iubo-ubo. Iubo nyo lang. Kung na-feel nyo sumobra bilis, let's say 140, kung SVT mayan, iubo mo 3 times, 4 times, wala namang masama eh. Pwede yan. Minsan, nagbabalik sa normal. Kalma lang yung isip, kalma. Okay? Merong Valsalva maneuver. Choose one lang or two. Hindi nyo kailangan gawin eh. Kung nakuha sa ubo, di okay na. So, ito parang umiire. Pipisilin ng ilong, sasara, tapos sisinga ka pero nakasara yung ilong. So, parang hindi ka talaga sumisinga. Para ka lang umiire. Mga 3 to 4 seconds. Ganyan. 3 to 4 seconds. Babagal dapat yung heart rate mo. Third option, kumuha ng malamig na tubig, lagyan mo ng ice yung lababo, hilamos sa muka. Or uminom ng sobra-sobrang lamig hanggang dito sa may ngala-ngala. Either hilamos or uminom ng sobrang lamig, magti-trigger to ng vagal reflex. Babagal dapat yung heart rate mo konti. Baka mag-normalize. Dapat nakaupo wag lang nakatayo. Kasi baka mahilo ka. Actually, meron din carotid sinus massage dito. One side lang, left or right. Parang ganito. Pero pwede naman gawin, one side lang, wag lang dalawa. Baka dahan-dahan lang, pwede rin yun. Okay, nakakabagal din ng heart rate. Okay, pero kung madadala ka sa emergency room, mas maganda. Pero kung nasa bahay, pwede rin ito. Relax lang, kalma. Minsan yung isip natin, kaya pa kalmahin, mapapabagal. Kasi mas kabado ka, mas stress ka, mas hindi maganda. Omega-3 fatty acids, fish oil, maraming isda. Ito long term to. Pag kumakain ka maraming isda, uminom ng fish oil, mas gumaganda tibok ng puso. May mga gamot, ito favorite ko, beta blocker. Metoprolol, lahat na may olol. Metoprolol, propranolol, lahat yan nakakabagal ng tibok ng puso. Ako, iniinom ko metoprolol, may konting palpitation kasi ako, nung bata pa ako siguro halo-halo, makulutian, and ibang mga issues. So, merong metoprolol na 50 milligrams, pwedeng half tablet twice a day. Ako, parang 1/4 tablet lang ako, mga 2 to 3 times in a day. So, nakakabagal ng tibok ng puso, may tulong din siya. Pero hindi nyo to mabibili basta-basta. Doktor, magre-reseta sa inyo. Pinapaalam ko lang may ganung gamot. Pamparelax. Meron din para sa nervyos. Bromazepam, diazepam, mga Valium, pampakalma. Mas mahirap lang bilhin. Ito mas madali bilhin. So yan po, minimize stress, yung mga techniques, niruko ubo, malamig na tubig, relax lang, avoid stimulant, alak, sigarilyo, droga, iwas. Pag okay na kayo, pwede kayong mag-exercise. Mas nag-exercise, mas fit, mas babagal yung heart rate. Habang nag-exercise, mabilis yung heart rate Parang kinokondisyon mo yung kotse. Lagi mo ginagamit yung kotse, mas maganda yung gamit ng gasolina. Lastly, exercise, hinga malalim, deep breathing exercise, matulog maigi, maging close sa kaibigan. Sabi nila yung mga hugs may tulong din. Sana po nakatulong tong tips natin para sa palpitation. Kung may mga problema, pa-check po tayo sa ating cardiologist. Salamat po.